Ngayon na hanggat kahit bumabagyo may LTO. Grabe naman. Naka-short pa naman ako. Wala namang problema sana eh, kaso naka-short kasi ako. Hindi, gagawin ko, magsusuot ako ng kapote. Naka-short ako, naka-tsinelas. So ang gagawin ko, suot ako ng kapote. Kakapote ako. Magkabi-kabila, pero priority nila dito hulihin is yung tricycle, yung mga namamasada, kotse, four wheels. Yan yung mga priority nila. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Mahirap na, sayang yung ano eh. Sayang yung 10 years natin. Sayang yung 10 years. Si Idol, pormadong pormado. Pormadong pormado na naman ang idol ko na yan. Mula na oh. Good afternoon everyone. So I'm going to my gold supplier. So today is my rest day, pero alis ako ng bahay para pumick up ng alahas ng gold dahil meron kaming client na nag-order. So kailangan na niya bukas yung alahas na in-order niya. So makikipagkita ako or pupunta ako sa aking supplier para pick upin yung kanyang order na alahas. Actually bayad na siya nung nakaraang pa dahil excited na siya. So ngayon kakatila lang ng ulan. Sobrang lakas ng ulan kanina guys. And then dadaan ako ng Cebuana para ipa-appraise itong isang hawak kong gold para sigurado tayo na hindi tayo mapapaaway sa ating mga client, to make it sure na legit at hindi fake yung ating ibibigay na gold sa ating mga customer, diba? Para hindi mawala sila ng tilapia tuloy ng tiwala. So medyo mabagal ang ano ngayon, matumal ang bentahan ng alahas kasi nga napakamahal, sobrang mahal. So punta muna ako dito guys. Alright, goods naman mga boss. Legit 100%. 18 karat gold ang ating dala. So diretso na ako sa aking supplier para pumick up ng panibagong alahas for my regular client. Napaswerte lang yung aking biyahe ngayon kasi kung gaano kalakas yung ulan kanina, ngayon eh wala namang nagbabadya. Pero hindi pa rin tayo sure, baka mamaya eh biglang bumagsak. Although malapit lang naman yung ating pupuntahan, at the same time eh wala naman akong kailangang habuling oras dahil today is my rest day. Ayan, kakatapos ko lang din mag laundry ng aming mga damit, mga uniform, mga daily clothes. So tapos na. So ito na yung last pick up na lang ng alahas, at sana walang LTO or HPG
dahil nakatsinelas lang ako. Nakatsinelas, naka-short kasi umuulan, 'di ba? Kailangan ba namang magsapatos pa tayo or pumorma pa tayo? So yung Manila ngayon, guys, sobrang taas ng baha. As of 10 to 11 AM, sobrang taas ng baha diyan sa may parteng Santa Mesa, sa parteng Caloocan. So parang ang bilis nung ano ng pangyayari, ang bilis nung ano ang pagtaas ng tubig. Kasi parang ilang minuto pa lang yung lumilipas. Yung ulan hindi naman umabot ng parang 1 hour. Pero mas matindi pa yung baha na ngayon. Ang taas. O dito may basura na oh. What happened? Bakit parang may konting dragging na yung aking panggilid? Kakalinis ko lang. Ay hindi pala, kala ko may dragging. Vibrate lang pala. Vibration from my slider piece dahil medyo maluwag na yung slider piece ko. Traffic. Traffic. Bakit kaya? Anong nangyari? Ang dami ng enforcer na nagmamando pero mas matraffic pa. Ayun pa oh. Daming enforcer oh. Active na active yung mga enforcer dito sa San Pedro ngayon. Sana makisama yung ulan hanggang makabalik ako ng bahay. Sana walang malakas na ulan. Dito may tubig na kaagad oh. Ayan oh. Ito yung isa sa pinaka nagkakaroon ng baha kapag umuulan ng malakas. Kahit na saglit lang yung ulan, kung tuloy-tuloy na malakas. Like for example, mga 5 minutes. Tapos malakas yung ano, maraming tubig. Mabilis bumabaha dito. Kaya laging sira yung kalsada dito sa lugar na to. Laging may tubig. Pero may drainage diyan. Yung gilid na yan, puro drainage yan. Kaya lang barado, ayan oh, pansin nyo guys, ayan oh. Ayan oh, drainage yan oh. Barado, hindi makapasok yung tubig. Minsan buong ano, yung buong kalsada, yung half pala, hindi buo, half
Itong right side natin. Minsan hanggang binte. Nangyari? Ba't binangga? Tatalo sila. Tricycle versus motor. Oh, ano ka ngayon? Oh, gusto mo 'yan eh. Inubaran mo yung motor mo, tinanggalan mo ng tapalodo, sabay maglalagay ka ng karton. May kalokohan din eh. Medyo matraffic. Mukhang abutin pa rin tayo ng ulan. Bagal ng usad ng sasakyan, no? Grabe naman tong motor na to. Yung kanyang thumbnail sa likod, oh. Bawal sumakay. Bumili ka ng sayo. Grabe naman tong motor na to. Buti pa yung basta sexy libre. Pag chubby, doble. Pag overweight, doble. Oh, what happened here? Wow, tuyo kalsada. Hindi halatang umulan. Huwag kang papasok, ate. Huwag kang papasok sa kanan. Masisira ang buhay mo. Anak ng talipaklong, doon pala pupunta sa kaliwa. Ako pala ang mali. Kumakapal na naman ang mga ulap. I'm sure mamayang gabi malakas na ulan yan. Ibubuhos na yan. Yung gantong klase ng panahon na ulap na buo-buo na feeling mo, yung alam mo yung tingin mo dun sa ulap na bilog-bilog na buo-buo parang napakabigat at gustong-gusto nang bumagsak, 'di ba? Okay, papasok na ako ng San Pedro. Pero kailangan kong magpagasolina.
dahil paubos na ang gasolina ko. Doon ako magpapagas sa may clean fuel. Clean fuel, sa malinis na fuel. Dito kasi yung mga gas station walang credit card. Walang terminal for credit card. Lahat sila dito cash at saka tawag dito GCash. Cash and GCash only. Kailangan ko na rin talaga magpa full tank ngayon kasi mamayang gabi or bukas ng madaling araw pagpatak ng 12 midnight mag-i-increase na naman dito. Meron na namang increase ang petroleum. Uno Fuel 72 yung Maxi Power, which is yan yung premium gasoline or yung red gasoline. 72. Sa iba kasi, sa clean fuel kasi is 71 pesos lang. At ang maganda pa doon, pwede tayo maggamit ng credit card. Napakagastos ng gasolina ngayon mga boss. Sobrang laki ng adjustment. Kung dati yung gasolina ko for 1 week is umaabot lang ng kung minsan 600, 500 to 600. Ngayon sa 1 week ko parang nagdagdag ako ng 300 pesos. So parang nasa 7 to 800 ako a week. So 1.6 plus 1.6. Malaki, 'di ba? For 1 month. Tapos parking pa. Parking. Oh, buti na lang at kahit papaano itong motor medyo mura sa parking. Kapag 4 wheels kasi mas malaki binabayaran. Ang first 3 hours is 50 pesos and then 10 pesos per existing hour per hour. So ganun kalaki. O di ba? So medyo mabigat. Kung sumasahod ka lang ng 1,000 per day, wala talaga halos matitira. Gasolina, parking, toll gate. So ubos. Kaya kailangan kahit sumasahod ka ng above, so kailangan meron ka pa ring another sideline. So itong ating mga okay na hanggat kahit bumabagyo may LTO. Grabe naman. Naka-short pa naman ako. Wala naman problema sana kaso naka-short kasi ako. Hindi, gagawin ko magsusuot ako ng kapote. Naka-short ako, naka-tsinelas. So ang gagawin ko, suot ako ng kapote. Kakapote ako. Susuotin ko yung pants. Suotin ko yung pants ko. Kasi bawal kasi naka-short
para hindi tayo masilip. Ayan. Baka matikitan pa tayo. Pero sana hindi tayo mapansin na nakatsinelas. So dito medyo safe na tayo guys ng konti. Pero not sure Not sure kung talagang safe tayo. Malalaman pag hindi nahuli, ibig sabihin safe. Pero pag nahuli, hindi tayo safe. Try lang natin. Dami oh. Magkabi-kabila. Pero priority nila dito hulihin is yung tricycle, yung mga namamasada. Kotse, four wheels. Yan yung mga priority nila. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Mahirap na. Sayang yung ano eh. Sayang yung 10 years natin. Sayang yung 10 years. Si Idol. Pormadong-pormado. Pormadong-pormado na naman ang idol ko na yan. Mula na oh. Ayaw ba nga mabante? Oo. Ha? Uwi na? Pahinga naman, syempre. Thank you, Idol. Dapat dito ko pupunta oh. Kaya lang, magpapagas ako doon. Madami kasing mga gas station dito kaya lang walang credit card. Dito ako kasi dito tumatanggap ng card. Doon sa kabila ayaw eh. Kaya pala sobrang traffic. May operation yung LTO. So lahat halos ng mga van hinaharang nila. Dahil karamihan sa mga van talaga is kolorum. Bumabiyahe ng walang prangkisa, bumabiyahe ng walang linya. Kaya mainit sila sa mga van, sa mga L300. Yan yung mga inaabangan talaga nila. Yung mga delivery. Pero mga motor hindi masyado, kaya yung motor is dire-diretso lang. So dito ako magpapagas sa Clean Fuel. Mas mura dito eh. Merong pila dito guys sa Clean Fuel na mas mura kumpara dun sa regular na pump. Itong nakahiwalay, mas mura dito. Ayan. Mas mura dito, ayan, 71. Pero yung regular nila is 72. Yun ang kaibahan. Tanggalin ko na. Init. Majinit guys, majinit. Maya-maya naman wala na yan. Pagbalik ko mamaya wala na yung LTO dun. Okay. Ayan, lagay ko na yung aking belt bag dito para sigurado. Good afternoon po. Full tank po red. Premium oh. Naka-vlog ako. Sige. Pwede naman credit card, di ba? Sige. Daming LTO.
Ha? Ah, full tank. Pula. Ah. Okay. Di ba may points kayo sa ganito? Parang meron ako, parang may application ako nito. Yan ko lang. Ayan, oh, ito yun. Okay na yan? Oo. Sige. Ouch. Okay, puno na naman tayo guys, oh. Thank you. Thank you. So, dito na ako kaliwa, Olivares. Kasi pag bumalik ako doon, baka nandun pa rin yung mga LTO kasi. Sige na nga, doon na nga lang. Baka patapos na sila. Hindi naman sila nagtatagal sa operation. Sana hindi tayo nagkamali ng kutob. Kasi naka short na lang ako. Okay. Talagang seryoso sila sa pagsugpo ng mga kolorom na van. Eto kung hindi to lumiko, paparahin din to. Alam ko mayroong bagong McDonald's dito si Alden Richard eh. Nakaka-open lang din this year. Ito nga oh. Ito. Yan ang kanyang bagong McDonald's. Wala rin palang parking at wala rin palang drive-thru. Walang drive-thru. Pero posible magkaroon dyan ng dive-thru kasi binabaha tong lugar na to. Umaapaw dito ang tubig dyan sa ano na yan. Lagpas dito sa mga ayan, sa mga drainage. Umaapaw ang tubig dito. Kaya possible dive-thru talaga ang magkaroon dyan, hindi drive-thru. Oh, nabago na naman ang ano dito bago na naman, oh, pwede na ulit dumiretso dito. Tapos kakaliwa ba or pwede na rin pumasok? Pwede yata pwede pala. Ayan oh. Ayan yung mga lumang bahay guys oh. Mga sinaunang bahay. Mga bahay ni mga ninuno ni Rizal. Ito parking. Pwede kaya dito hanggang sa likod or dalawang layer lang yata dito. 2 layer lang yata. 2 layer.
Pwede dito. Ayun. Sentro ng kulturang Binyan. Okay. So diretso na tayo sa loob. Kailangan kong dalhin yung aking wifi packet kasi mawawalan ako ng signal. Yan, dito na lang yan. Tapos phone. Problema dito yung pupuntahan ko, hindi ko nakabisado. Hindi kaya mawala tong aking ano. Tanggalin ko, buti na yung sigurado. Yan, tanggalin ko na lang. Buti na yung sigurado. Mahal din to ah. Okay. Doon tayo sa may loob. Sana yung pa rin yung pwesto. Wait lang. Problema pa pala to, helmet ko. Hindi ko matanggal. Patayin ko yung aking microphone. Yes, kuya. Uy, maambon na. Maambon na. Nakakalimutan ko na yung pwesto niya. Uy. Nakakalimutan ko na yung pwesto niyo. Nabago kasi yung pwesto dito. Dito yata. Kopi ko lang. Ayun, tatay, nakita ko na. Asawa na. Pero pag Pilipino, kung bakang yan, hindi ka na Ito. Pipika po ko ng ano, kay Rigel. Sino? Thank you po.
pala dito. Alright. Kaping-kapi ni Marnie. Kaping-kapi na siya. Siyempre, dahil sabay-sabay po sila umuwi. Sakto, nawala na yung tubig. Yung ulan. Okay. Maambon guys. Maambon. Sana hindi lumakas. Sana hindi lumakas yung ulan. So nakuha ko na yung alahas ng client. So bali isa lang naman siya. Tapos meron ng nasa bahay dati. Pancit guisado. Wala. Hindi pa. Kaya lang umaambon na. Sana lang hindi lumakas yung ulan. Oh! Yung camera yard. Ako pa. May mga kapanig dito. Panig ka panig. Magkano po ito? Pabili ako. Isa lang. Thank you. Po balot, dalawa naman. Bumili ako ng puto na mayroong puto na may itlog pula. Alright. Pula. Feeling ko lalakas tong ulan na to. Uy, kasama. Ticket, 10 piso. Saan na yung nagtiticket na yan? Ticket tayo 10. Ticket 10.
Basa. Alright. Hindi pwedeng sumalubong dito. So iikot pa ako. Dito, iikot tayo. Okay. Elevated parking. So, success ang ating lakad, guys. Successful. Ito, konti lang yung ulan kanina pero ayan oh. Halos bumaha na. Pero nung nakaraan parang dagat dito, guys. Etong lugar na to. Hanggang doon sa De La Paz. Ito yung talagang pinipinsala ng mga baha. Etong lugar na to. So hopefully wala na ang mga LTO para tuloy-tuloy lang tayong makaka-uwi. Dahil magsusuot pa ulit ako ng pants, hihinto na naman ako. Ito ang palengke ng Binyan. Saka yung pinasukan ko kanina, yun yung palengke. Binyan Public Market. Malaki rin pala yung McDonald's dito, up and down. Wala nga lang drive-thru. Alright, so uwi na. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin ngayong araw ng Lunes sa aking mga activity every Monday kapag walang pasok. So ito yung ginagawa ko, magsa-sideline, pick up ng mga alahas. Actually nung hindi pa ako nag-video, hindi pa ako nagganto, nagba-vlog. Ganito talaga yung sideline namin kasi tinuloy-tuloy namin simula nung marami na kasi kami mga client dati pa na nag-o-order ng alahas. Ang problema nga biglang tumaas yung presyo. Nag-start kami is ang per gram dati is nasa 3,280. Way back 2020, 21, mga ganon, nung pandemic. Ayan, kaya lang yan nga ngayon ang per gram from 3,280 ngayon umaabot na ng 8,700 per gram. O di ba? Almost 60% up to 70% yung itinaas. Kaya napakagandang investment ng gold. Actually guys, meron akong isang kwintas, meron akong isang necklace, nasa 28 yung kanyang haba, tapos almost nasa 5.8 grams. That time parang nabili ko lang siya ng 14,000, almost 15. Pero ngayon ang laki na ng presyo niya, halos kalahati na, nasa 38,000 na siya. Ganon kabilis. 2 years ko lang siyang halos pang nagagamit. Ganon nakataas yung presyo. Kaya the best talaga investment ang gold kumpara sa mga gadgets. Kasi like for example, bumili ka ng iPhone worth 120,000, yung pinakamahal, or higit pa 120, di ba? So kapag naisipan mong ibenta yon, like for example next month, nangailangan ka, hindi mo siya mabebenta ng ganong presyo.
Promise. Never mo siyang mabebenta ng 120 kung magkano mo siya nabili. Never mo siyang mabebenta ng ganun. Hindi katulad ng alahas, bibili ka ngayon ng alahas na worth 50,000 o sabihin natin 200,000 niya. Pag nangailangan ka bukas, mabebenta mo siya higit pa ron sa presyo na nabili mo, or next week, next month. Kasi ang alahas halos araw-araw nagbabago ang presyo. Ganun. Dati, mayroong araw na bumababa, pero ngayon, mayroong araw na mas nagtataas. Imbis na bumaba, mas nagtataas siya. Ngayon, nag-i-stay lang siya, then after 1 week, mas mataas na ulit yung presyo. So, the best talaga, investment, gold. Kahit anong mangyayari, kahit saan ka pumunta, mapapakinabangan mo ang gold. As long as mayroong mga pawn shop na malalapitan, maniwala kayo sa akin, alahas is the best. Gold is the best investment rather than gadgets. Walang panama ang gadget sa mga gold ngayon. Kasi kung nakakabili naman kayo ng cellphone na mamahalin, napapag-ipunan nyo or nakakapag monthly kayo ng worth 5,000, 4,000 sa gadget. So gawin nyo rin sa alahas mga bossing, dahil napakaganda ng investment pag alahas yung inyong nabili. Mabilis tumaas ang presyo, mabilis mag-appraise yung presyo ng mga alahas, lalo na pagka Saudi gold. Ayan. So yun, pauwi na ako mga boss. Nandito na ako sa Kanlalay at yun, maraming salamat. Wala na yung mga LTO, hindi na ako makabala. At yung ambon, wala na rin. Galing nga oh. Talagang hindi niya ako pinabayaan na mabasa. Nakarating ako dun sa aking client ng tuyo at babalik ako ng bahay ng tuyo. Ay, hindi pa pala sure. Hindi pa pala sure, nandito pa pala ako sa biyahe. Pwede pang bumagsak habang nasa biyahe ako pa uwi. Pero huwag naman sana, para hindi na ako nababasa. Kakaligo ko lang kasi. So yan, maraming salamat mga bossing, at maraming salamat sa aking mga subscribers, sa ating mga viewers, lalo na yung mga silent viewers ko. Maraming salamat sa inyo mga bossing. And muli, ako si J.K. Official, at nagpapaalala na laging mag-iingat sa biyahe mga bossing. Laging mapagpapasensya at magbaon ng maraming pasensya sa daan. Okay? Sa ating mga riders, stay safe everyone. Ride safe. God bless you all. Bye-bye.